Masintabi po sa mga naghahapunan, ngayon kasing papainit na ang panahon. Marami na namang bata ang nagkakamot ng ulo dahil sa kuto. Maaaring nakukuha raw nila yan sa pagbilad sa araw o nahahawa sa kalaro nilang may kuto rin. Nakatutok si Cesar Apolinario. Pangkaraniwan na ang ganitong eksena sa ilang eskwelahan sa Albay. Mga batang hindi mapakali sa kakakamot ng ulo. Pero hindi dahil sa hindi makasagot sa aralin, kundi dahil sa pesteng kuto. Kaya para maiwasan ang pagdami, ang iba nagdadala ng suyod na pantanggal ng kuto. Apektado tuloy di lang ang kalusugan ng bata, kundi pati ang kanilang pag-aaral. Makati at saka? Masakit sa ulo. Ayon sa principal ng eskwelahan, madalas naman daw magkaroon ng medical check-up sa kanilang paaralan para mapanatili ang maayos sa hygiene ng mga bata. Kuto rin ang problema ng mga bata sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero imbis na suyod, shampoo kontra kuto ang panlaban nila. Sa Operation Tanggal Kuto, inimbitahan ng mga bata para gamutin ang buhok nila na pinamahayan ng kuto. Kasi nga sa amin rin, sir, ako talagang isot pa nagpudot na digito bing agkuto dahil yan di kapudutan, sir. Ayon sa Department of Health, tuwing panahon ng tag-init, sari-saring sakit ang nauuso at isa ang problema sa kuto. Kadalasan daw talagang dumarami ang mga ito kapag tag-init dahil ang init daw ang nagpapapisa sa mga lisa o itlog ng kuto. Since nagkakahawaan, ang transmission mas mabilis during summer kasi nga nag-uumpukan at naglalaro ang mga bata during summer. Payo ng DOH sa mga magulang, bantayan ang personal hygiene ng mga bata. Dapat daw laging malinis sa katawan at umiwas muna sa mga may kuto, lalo't nakakahawa ito. Iwasan din ang hiraman ng mga gamit, gaya ng suklay, sombrero, pati ng mga gamit sa pantulog, gaya ng unan at kumot. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.